Okay, magandang araw mga kaibigan. May tumawag sa akin, ngayon lang, isang retired na sundalo kaparehas ko. Ikwininto niya yung pinagdaanan niyang hirap habang nasa serbisyo. 3 beses muntik na matay, 3 beses siyang inambos ng mga NPA. At ipinahayag niya yung kanyang pagtutol sa peace talks na naman. Umiiyak siya, kaya ako, paiyak na rin, pasensya na kayo, habang nag-uusap kami at iiyak kami, mga sundalong iyakin. So, nandito siya, pakinggan natin. Hello, Brad. Hello, sir. Good morning. Okay, sige, ikwento mo yung pinagdaanan mo sa buhay, yung sabi mo na 3 beses kang naambos. Saang lugar ba yon? Opo, sir. Ako pala po ay... Wag mong sabihin yung pangalan. Sandali. Ako ay assigned sa Engineering Brigade. Sandali. Brad, huwag mong masyadong habain yung salita mo, ha. So, mga kaibigan, assigned siya sa Engineering Brigade. Hindi siya infantry soldier. So, nandun siya sa mga lugar na liblib, gumagawa ng kalsada. So, habang gumagawa ng kalsada, 3 beses na ambos. Okay, saan ka na ambos, Brad? Pakisabi yung lugar. Yung una po, sir, sa Western Samar. Samar. 1980. Yes, 1980. Eastern Samar, sir, 1982. Yes. Tapos, yung last year sa Negros Occidental, 1984. Okay. Sandali, ha. 3 beses na ambos. Samar, 1980, 82, and then 84, Negros Occidental. Gumagawa kayo ng kalsada habang inambos kayo ng NPA. Tama ba yon? Opo, sir. Opo. Paano ka, ang ambos, mga kaibigan, pag naambos ka, 50-50 ang buhay mo. Maswerte po kayo kung makaligtas ng ambos. So itong retired sundalo na ito, napakaswerte mo, Brad. Ikwento mo, paano ka nakaligtas sa 3 ambos? Nung time, sir, na nandoon yung kalaban, ang pagitan namin, sir, is 10 meters to 8 meters, sir. Killing shot kami. Sandali, ha. Yung 3 pagka-ambos nimo, 80, 82, 84, alin doon ang pinakagrabe na talagang maraming patay o muntik ka nang namatay? Yung 84? Yung ano po, sir, no, itong lahat naman po, sir, na ambos ko ay marami po, sir, ang namatay. Pero ito po, sir, 1984, itong last po is ako lang po, sir, ang nabuhay. Okay, sandali. Ako po, sir, ay lumaban. Sandali. So yung 1980 may namatay. Ilan ang namatay yung 1980 na ambos? Marami po yan, sir. Mga 12 siguro yun, sir. 12 ang patay nung 1980 na ambos. Yung 1982 na ambos, ilan ang patay? Okay, Brad. So, 1982, ilan yung patay? 5 po, sir. 5. 1984 na ambos, ilan ang patay? 6 po, sir. 6, okay. So, ang pinakadelikado sa 3 ambos, yung 1984. Opo. Okay, pakikwento mo yung 1984 na pangyayari. Yung 1984 po, sir, yung ambush na yon, ako lang po, sir, ang survivor doon. Blessing naman, sir, dahil may dumating na 2 helicopter, isa sa Iloilo at isa po, sir, sa Himamaylan, sa Negros din po yun. Okay, sandali. Yung 84 ambos, ibig sabihin, 7 kayo. Ang patay, 6. Opo. Ikaw lang ang nakaligtas. Opo, sir. Ano ba yun? Nakasakay kayo, naglalakad, o gumagawa ng kalsada? Anong nangyari yung ambos na yun, yung 1984? Ano po, sir, papunta po kami, sir, sa project site doon sa kalsadang ginagawa namin, sir. Yes, tapos inambos kayo. Opo, sir, inambos po kami. Anong sakyanan ninyo? Yung mini cruiser pa natin noon? Opo, sir, yung mini cruiser po, sir, nasunog po yun, sir.
Okay, nasunog. So, anong ranggo yung pinakamataas na namatay? May opisyal ba kayo na namatay? Opo sir, yung CO ko po sir, yung kapitan. Okay. Tapos, nasunog ang sakyanan. Di, sunog din yung mga patay. Bali po sir, dalawa sir yung nasunog, yung hindi sir nakalabas sa ano, Sakyanan. hindi nakalabas sa micro sir. Okay. So, ikaw nakalabas. Ano po sir, kasi sir, bali pangatlong ambush ko na to sir, may experience na po ako sir, kaya nung pumutok, sumigaw akong ambush na tumalon ako sir sa ano, sa micro sir. Oh. Okay, so, Opo. mga estimated, ilang NP ang nag-ambush sa inyo? Sa tingin ko sir, ano, more or less siguro sir, 30 sir. Nako. Tapos, ano ba, mayroong landmines na pinaputok? Wala po sir. Basta biniran lang kayo, armas lang. Opo sir, nakapasok kasi kami sir, ano sir, sa killing zone. Yes. Sandali, explain ko yung killing zone, mga kaibigan. Sa ambush, may tinatawag kaming killing zone, designated area na pag nandyan na yung kalaban, saka tayo mag-fire. Halos, pag nakapasok po kayo sa killing zone, 80 to 90% mamamatay. Ganyan po ang ambush. So, nakapasok kayo sa killing zone, mabuti sa'yo dahil eksperyensado ka na, nakatalon ka kaagad sa sakyanan. Correct? Opo sir. Okay. So, talon, yun na. So, sabi mo kanina, may reinforcement. Ilang minuto ang bakbakan, paano ka lumaban na mag-isa na lang bago dumating yung reinforcement, pakikwento mo. Ano po sir, dahil hindi pa sir dumating yung helicopter, ako sir lumaban. So, naiyak na naman ako. Umiyak. Sige lang, umiyak ka lang kasi ako, maiyak-iyak na rin ako dahil marami akong sundalong namatay sa ambush. 42 soldiers. 42 ang tauhan kong namatay sa ambush sa Surigao del Sur noong 1990. Kaya galit na galit ako dito sa ating gobyerno ngayon na makipag-peace talks na naman sa mga NP na pumapatay sa mga sundalo, pulis, kafgo, civilian. Okay, so ikwento mo yung pakikipaglaban mo, mga ilang minutes na labanan, isa ka lang kontra 30. Opo sir. Paano? Anong ginawa mo? Lumaban po ako sir. Mga more than, sir yun, mga more than 30 minutes. Dahil ako lang naman sir mag-isa, pero ang hawak ko sir na baril. Bali, dalawang armalite na sir, kasi yung kapitan nung patay na, kinuha ko na sir yung armalite niya para malaman sir ng kalaban na marami pa kami. Yes. Pero, ang sabi sir ng kalaban, reviewin kami. Hindi ako sir pumayag. Ano yung reviewin? Pasurrenderan? Hindi sir, reviewin daw po kami sir na kung may buhay papatayin. Oo. So, bababa sila. Pero hindi ako sir pumayag. Kaya ang sabi ko, di ba ako mamatay din basta ipaglaban ko yung mga kasama ko. Yes. So, lumaban ka, ibig sabihin, may napatay ka rin. May natamaan ka. Igualis lang sir kasi po sir, according to ISAP intelligence, yung namatay sir nung time na yon is 6 din sir. Oh, wow. Nakita ko sir, nung dumarating na sir yung helicopter, nakikita ko sir na pasan nila sir yung patay. Patay nila. Sandali, anong nakuha mong medalya? May medalya ka ba sa ambush na yon? May award ka ba? Gold Cross po sir. Wow! Gold Cross. Saludo ako sa iyo. Mga kaibigan, ang Gold Cross po is the third highest combat award na matanggap. Ako, wala akong Gold Cross. Talo mo pa ako, brother. Triple M lang ang akin, yung combat. Ikaw, Gold Crosser. Wow. May salot. Okay, so 6 ang patay, lumaban ka. Ano ang tama mo? I'm sure, natamaan ka. Anong tama mo? Yun nga po sir, yung sa tiyan ko sir, maraming sharpness kasi nung i-direct hit sir yung jeep ng M203, sumabog sir yung jeep. Okay. So,
Oo. Pero kahit nakadapa ako sir, nakatihaya ako sir sa kanal, ako sir lumalaban kasi marami sila. Oo, oo. Naisipan ko nga sir na kunin yung armalite ng kapitan, ng CO ko, para lumaban ako sir. Okay. So, sharpnail, so mahirap, maoperahan ka ng sharpnail. Natanggal na ba lahat ang sharpnail sa tiyan mo? Natanggal na po sir lahat nung nasa pilo na ako. Pero sir, yung tatlong daliri sir sa right foot, hindi na sir na isa uli kasi natanggal sir yung tatlong daliri. Mula sir sa hinlalaki hanggang sa pangatlo. Ay, natamaan ang paa mo. Opo sir, opo. Tapos naputol na yung tatlong daliri sa paa. Opo sir, opo. Sabi. So, ngayon, ang ating gobyerno, magpistoks na naman sa mga NPA na pumapatay, sundalo, police, CAFGO, civilians. Anong masasabi mo itong pistoks na ito? Sir, sa akin sir, hindi ako payag na may pistok. Hindi ako payag na bigyan ng amnesty ang mga rebels na yan sir. Oo. Yun ang salot sa atin, more than 54 years na sir tayo pinahirapan niya. So, sa akin sir, hindi ako payag na may pistok. At ako'y nagpapasalamat ako sir sa sa kila ka Eric, kay Dr. Abadoy na lumalaban sila. Na sila ang may voice na bulgar ang lahat ng ito. Na ang akin lang po sir, ipagpatuloy nilang ipaglaban. Ako'y sa simpatiya ko dyan. Ang akin, walang pistok, walang amnesty. Dahil ito ay mangyayari lang ito na pistok pero inaambos man tayo. Yes. Ang akin dito sir, walang pistok dahil once na may pistok, sila sir ay nagre-recruit. Yes. So hindi ako sir payag na ganun ang mangyari. Ang akin lang sir dito sir, as a reminder sa sinabi during the time of election, ng campaign period na sinabi ni Bongbong, ang sinabi niya sir is tapusin ang time niya if ever na siya ay ang uupo. Tapusin itong sitwasyon natin ito na ito sir ang ipinaglalaban natin. Tapusin ang insurgency, di ba? Ayaw niya ng pistoks. Yun ang sabi niya nung una eh. Yun nga po sir. Ngayon, pumayag naman. By the way, sinong binotohan mong presidente nung last year na election? Yung katotohanan, BBM ka ba o hindi? Siya nga po sir. Siya ang binotohan mo. Bakit mo binotohan? Ako, binotohan ko rin eh. O, bakit mo binotahan si BBM? Ha? Once na siya is nakabalik dyan sa Malacanang, aayusin niya sir ang sitwasyon. Tatlo lang naman sir ang pinangako niya. Matanggal ang insurgency, ang grab in corruption, at sir yung itong droga. Yung tatlong ito sir, ang ayaw ko sir mangyari ito sa bansa natin. Dahil ang droga sir ay nagpapahirap yan sa kabataan mga Pilipino. At mayroon hindi lang sir kabataan, pati mga matatanda na dadamay dito dahil sa kahirapan natin. Sandali. At least, hindi ka nag-iisa nga nabudol. Alam mo naman yung word na nabudol tayo. Opo. Nabudol din ako. Okay, so tingnan natin. Total, hindi pa man sila nagsisimula. Basta mag-ingay po tayo. Salamat sa suporta mo sa aking vlog na Opo, sir. Ako sir, nakasuporta ako dyan sa inyo. Na nandito lang ako sir, nagmamasid lang ako. Sige, mabuti nga tumawag ka at naiparating mo ang iyong saloobin, partiyan ng demokrasya. Sana mapakinggan ka ng presidente. Okay, ano ang mensahe mo ngayon sa presidente? Baka sakaling mapanood niya itong vlog. Mensahe mo sa binotohan mong presidente. Ang sa akin lang po, sir.
nagkasama kayo sa Tanay, Yes, sir. sa training. Pumasok na sundalo, sir. Kasi, ako, sir, sa Tanay din po ako, sir. Graduate din po actually ng Padyo. No, sir. Ng ISROC, sir. Okay, nung nag-ranger si Bongbong Marcos, nagkasabay kayo nag-ranger ng ISROC. Opo, sir. Alak, kabats mo pala siya sa Scout Ranger. Hindi po, sir. Sir, sa Ranger, magkasabay po kami, sir. Pero ahit siya, sir, sa akin nung siya ay pumasok ng sundalo. Kaya nga, kailang yung ranger, doon kayo sa Tanay nag-training. Opo, sir. Kaya natuwa nga ako, sir, nung siya ay, sa totoo lang po, sir, ako ay natuwa nung siya ay makabalik na dito sa Pilipinas. Okay, sandali. Okay na. Basta ito. Kabats ni Bongbong Marcos sa ranger training sa Tanay. Sige, tuloy mo. Minsay mo. Diretsuhin mo na lang. Direct message to the President. So, yung akin po, sir, Bongbong Marcos, magkaedad po tayo eh. Matanda ko sa iyo ng buwan. So, sir, nawa, sir, ang sitwasyon natin sa Pilipinas, mapakinggan mo, sir, yung nakakarami, lalo na, sir, sa aming mga sundalo na naglingkod sa bayan. Although ako ay retire na, pero, sir, ang puso ko is sundalo pa rin. So, nawa, sir, pakinggan mo naman po kami. Yes. Huwag ka, sir, kumampi sa mga hindi magagandang nangyayari sa Pilipinas. Diretsuhin mo na lang. Huwag kang kumampi sa NPA. Ganon. Diretsuhin mo. Yes, sir. Yes, sir. Sabihin mo, huwag kang kumampi sa NPA. Yes, sir. Sir, Mr. President, huwag ka po, sir, kumampi, sir, sa mga kaliwa, sir. Oh. Lalo na, sir, kung maaari, sir, sabihin mo, sir, sa Congress, sir, pinsan mo naman, sir, ang nandyan, na this coming 2021 election, sir, huwag na, sir, alisin na, sir, itong mga makabaya black yan, sir. Iyon, sir, ang nagpapahirap sa atin. Okay, sige, Brad, sandali, kay may ako. Salamat sa pagtawag mo. Kuhan ko itong number mo, ipunbok ko, baka sa susunod, ma-interview kita ulit. Baka may kakilala kang mga retired na sundalo na kaparehas mo ng experience na gusto ring maglabas ng hinaing ng loob tungkol sa pistoks o yung karanasan sa sundalo, pwede akong mag-interview ng kagaya mo. Opo, sir. Opo. Okay, sige, salamat. Yes, sir. Magandang umaga po muli, sir. Okay. Ingatan tayo ng Panginoon, sir. So, yun po mga kaibigan na napakinggan nyo. Sorry, hindi ko maipakita ang mukha niya, pangalan niya, but very real experience. 3 beses muntik na matay. Mga kasamahan niya, wala na, kinuha na ng Panginoon, siya ay buhay. Kaya nananawagan siya sa Pangulo. Ako rin nananawagan sa Pangulo kasi ang dami ko ring mga kapwa sundalo na matay. So itong pistoks na ito is isang pagyurak, pagbaliwala sa kabayanihan ng mga namatay, sundalo, pulis, kapgo, mga sibilyan. Mr. President, sana gumising kayo. No to pistoks sa mga NDF, Ipagpatuloy po natin ang NTF-ELCAC. Localized pistoks lang po tayo, Mr. President. Ang ganda na po ng resulta ng NTF-ELCAC. Bakit pumayag ka pa ng pistoks with the National Democratic Front? Kalukuhan yun. Kagalang-galang na presidente. Pakinggan mo ang mga sundalo.